To God be all the Purihin glory. ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Women's Department. Purihin ang Panginoon. Mayroon tayong announcement. Mamaya ay pupunta kami sa Teresa para tamang sinasabi ni Sister Jane, praise God, na si Brother Nato Rimorusa ay mamaya ay i-order na siya ni Pastor Roriel De Leon na siya ang magiging pastor doon sa Teresa. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Sa birthday celebrant, ay babatiin ko si Brother GP Javier sa kanyang kaarawan, nagdaang araw. At si Brother Paul Elijah sa darating na August 27, 2024. Palakpakan natin ang Panginoon na sa kailang pagpupunyagi sa kailang buhay ay narapat lang na ikilalanin natin sila bilang isang manampalataya sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Siguro, meron pa bang maghahandog? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kung wala na ay ihanda ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos, ang ating puso, ang ating isipan, hallelujah, na bigyan natin ng puwang sa ating puso na tatanggapin natin ang kanyang salita sa umagang ito. At bago natin tawagin si Pastor Gary Taburnal from Nabua Camera Store, hallelujah, aabitin natin ang The Unseen Hand. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Tayo tumayo sa presensya ng Panginoon, hallelujah. Hallelujah. That leads and ways I cannot see. While going this work of good, His hand still lead me as I go. I'm trusting to the unseen hand. Pastor Gary, this is where Pastor Gary, Thank you, Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat sa ngalan nating Panginoong Jesus. We love the Lord. Amen. So umagang ito po ay I would like to go directly to the reading of the Word. Let's open our Bible in the book of Kings, 2 Kings chapter 4, verse 8. I would like to preach on about the Shunammite woman. Sabi po rito, and it fell on a day
that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he has passed by, he turned in hither to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is a holy man of God, which passes by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in hither. And it fell on a day that he came hither, and he turned into the chamber and lay there. And he said to Gehazi, his servant, Call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. And she said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Wouldest thou be spoken for the king, or to the captain of the host? And she answered, I dwell among my own people. Siya po ay hindi po siya isang Hudyo. Isa siyang Shunammite woman. Isa siyang hintil katulad natin. Pero tinawag siya ng Biblia na great woman. Bihira ang tinatawag sa Biblia na isang dakilang babae. Pero itong dakilang babaeng ito, na-inspire siya dito sa isang lingkod ng Diyos na dumadaan doon sa kanyang bahay. At napansin niya na every time na dumadaan siya araw-araw, siguro tinitingnan niya na pagod na ito. Siguro meron siyang mga binibisita. Siguro meron din siyang trabaho to support himself. Pero nakita niya na isa itong lingkod ng Diyos. At ang sabi niya, ano kaya asawa kung bigyan natin siya ng matutuluyan? Bigyan kaya natin siya ng kwarto, maliit na kwarto dito sa gilid ng bahay. Bigyan natin siya ng kama. Bigyan natin siya ng lamesa para pwede siyang magbasa o magpahinga muna. Bigyan natin siya ng upuan at ilawan. At sabi po rito, nung siya ay na-inspire para magbigay ng mga bagay na ito dito sa lingkod ng Diyos. At ang sabi ng lingkod ng Diyos, sabihin mo sa Kanya, dahil napakabuti niya sa atin, ano bang may paglilingkod ko sa Kanya? So dito po, sabi ng babae, ay ng propeta ng Diyos, meron ka bang gusto sa hari na gusto mong ipakiusap? O doon sa captain of the host? Pero ang sabi niya, I dwell among my own people. At sabi po rito sa 14, and he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily, she had no child, and her husband is old. And he said, Call her. And when he had called her, she stood in the door, and he said, About this time, or about this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my Lord, thou man of God, do not lie unto thy handmaid. In other words, nung marinig niya yung salita ng propeta ng Diyos, sabi ng propeta ng Diyos, according to the time of life, magkakaroon ka ng anak. At sabi naman ng babae, huwag mo akong biruin ng ganyan. And the woman conceived and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life. Hallelujah. So let us bow our heads for a moment of prayer. Heavenly Father, Lord Jesus,
Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na tumayo, Lord, sa harapan ng iyong nobya. Panginoon, inspire you, Lord, ang bawat puso na makikinig, Lord, sa umagang ito. Inspire you, Lord, ang iyong lingkod na daluyan, Lord, na maging daluyan, Lord, ng iyong salita. Panginoon, hindi ko, Lord, pinano, Lord, na tumayo, Lord, sa oras na ito, sa dakong ito, Panginoon. Pero, Lord, alam ko, Panginoon, na merong kang layunin, Panginoon, kung bakit, Lord, merong pagtipon-tipon sa dakong ito, Panginoon. Dahil, Lord, sabi niyo, Lord, sa 2 o 3 na nagkatipon, ikaw sa aming kalagitnaan. Panginoon, take myself out of the way. Ikaw, Panginoon, ang tumayo, Lord, sa aming lahat. Ikaw ang karapat-dapat tumayo, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na itaas, Lord, ang iyong bandila sa dakong ito, Panginoon. Under our pastor boy here, Lord, na patuloy niyo, Lord, i-anoint ang bawat mga manggagawa dito sa Overcomer, Lord, Church of the Overcomer. Na patuloy ka, Panginoon, na umabot, Lord, ng mga ligaw na kaluluwa. Dalangin ko, Lord, na sa oras na ito, hindi ko alam, Panginoon, kung bakit, Lord, may mga bagay-bagay na dumarating na mga pagsubok sa amin, Panginoon. Pero ang alam ko, Panginoon, hallelujah, na ito'y pinahintulutan mo na mangyari dahil, Panginoon, pag dumating yung dakilang krisis, Panginoon, alam namin, Lord, kung saan kami tatakbo. Panginoon, anoint niyo, Lord, ang bawat puso na nakikinig sa oras na ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na marinig namin at patuloy ka, Lord, na mangusap sa bawat isa. Sa ngalan niyo, aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Magandang maga po sa inyo lahat. Makupo na po kayo. It is always good to gather in the name of the Lord. Hallelujah. So, isang mapagpalang maga po muli sa inyo lahat. Ako po si Brother Gary from Bicol Region. Doon po sa hindi nakakilala, ako po ay one of the unang produkto ng Mystery Expo ng simbahan na ito. Way back 2002. Noong unang panahon, bata pa ako. Nung kami masumpungan ng mensahe ng Diyos sa huling panahon. Hallelujah. At from that time, ay nung una kong marinig ang salita ng Diyos or mensahe ng Diyos sa huling panahon, I felt so in love dito sa mensaheng ito. Because nung panahon po, mga kapatid, isa po ako doon sa mga taong tumatakbo sa tawag ng Panginoon. So, kailangan pang minsan na balian ako ng Diyos para sumunod sa Kanya. Hallelujah. So, I am a physical therapy by profession. Isa po ako po sa batch namin doon sa panahon nung kami nag-aaral. I am among the first to go to abroad. Kaya talagang sometimes hindi ko sukat akalain kung bakit I become a minister. Kasi sabi ko sa sarili ko, when I finish my studies, sabi ko, magtatrabaho ko sa abroad, magpupursige ako at magpapayaman ako. Yun ang plano ko sa buhay ko. Pero ang plano ng Diyos ay masigit sa plano natin. Amen. Kasi katulad nga nitong message ngayong araw na ito. So, sabi ni Brother Branham, Old Testament is always been my favorite book. It is a type of New Testament. If we can bring the Old Testament
and the new together. Sabi ng prophet, lalo natin maintindihan ang kalooban ng Panginoon. So dito po sa pag-uusapan natin sa umagang ito, hindi man tayo mangusap about Elijah because ito pong 2 Kings chapter 4 is about Elisha. Pero Elijah always thought of him as a great man, big man, or a tall man. Pero sabi ni Brother Branham, pwede rin siyang hindi kalakihan lalaki, pwede rin siyang hindi matangkad, but he is a fearless man. And when the Spirit of God was upon him, he did not worry about what anyone thought about him or what the word would have to say. Sabi ni Brother Branham, as long was the Spirit of God upon him, he is a fearless man. Alam niyo mga kapatid, nung bata pa ako, hindi ko pinangarap tumayo sa mga tao para magsalita. Ako po yung tao mahihain. Hallelujah. Wala po akong, hindi po ako trained na mangusap sa maraming tao. Kaya every time na ako'y kinakabahan, iniisip ko na lang na kukunti lang naman makikinig sa akin para hindi ako kabahan. At every time naman kukunti yung nakikinig sa akin, ini-encourage ko yung sarili ko na hallelujah na ito ang taong makikinig sa araw na ito para sa salita ng Diyos. So magang ito mga kapatid, when I think about Elijah, the fearless man, sabi ni Brother Branham, meron siyang 4 outstanding miracles in the days of his ministry. Doon naman sa panahon ni Elisha done 8 outstanding miracles because he had a double portion of the Spirit. So, sabi ni Brother Branham, what a beautiful type of Christ and the church today. I hope po mga kapatid, nakikita niyo mga kapatid kung ano ang ministry gagampanan natin dito sa huling panahon. Because Jesus said, greater works than this shall ye do, because I go into my Father. I believe each and every one of us here has a ministry. Itong ministry na inumpisahan, hallelujah, ng ating mahal na Pastor Well, amen, amen, good thing, hallelujah, merong nakasalo doon sa anointing, amen, para ipagpatuloy ang mensaheng ito. Amen. Hallelujah. Hindi man tayo pare-parehas. Amen. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, hallelujah, ang nagpapatuloy. Amen. It is God leading, working in a mysterious way. In other words, God's leading His wonders to perform. Kung titingnan natin, mga kapatid, dito sa inspiration na natanggap nitong babaeng Shunamita na hindi man siya Hudyo, pero nakatanggap siya ng inspiration na galing sa Panginoon. Mga kapatid, when we speak about inspiration means a divine influence or action on a person. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, meron ba kayong kilalang taong inspired? If a man is inspired, no power of this earth can discourage him. Amen. Pero pag pinag-usapan natin ang inspiration, mga kabataan, merong tamang inspirasyon at meron namang maling inspirasyon. Okay? I hope makita niyo yung difference. Kasi sometimes, ito yung ginagamit ng mga kabataan, inspirasyon lang. Hallelujah. I hope, mga kapatid, maging wise kayo. Amen. Dahil itong inspirasyong ito, amen, merong tamang inspirasyon
meron namang maling inspirasyon. If inspiration doesn't cook with the Bible, sabi ng prophet, it is wrong. Amen. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, I hope we listen to the inspiration because it is the Holy Spirit speaking. Amen. So magang ito mga kapatid, ang totoo, kahapon, ay nandun sa oras ko na panahon na babalik ng Bicol na meron pa akong oras para bumalik sa Bicol dahil Sabado kahapon and it is a long weekend. At ang sabi ko doon sa may bahay, sa aking may bahay, isang greetings po pala sa inyo sa Nabwa Church of the Overcomer. Ang Church of the Overcomer po ay galing dito sa Overcomer Worship Center. Kami yung mga unang mga anak ng Overcomer doon sa doon sa produkto ng Expo. At salamat sa Panginoon, merong lumabas at nagpagal para abutin kami doon sa lugar ng Bicol. Sabi ng mga taga-Pangasinan, grabe, ikaw na taga-Pangasinan, doon ka pa nahuli sa Bicol. Dahil yung magulang ko po, yung nanay ko ay taga-Pangasinan at yung tatay ko naman ay taga-Bicol. Kaya doon kami nakatira sa Bicol. At ang sabi ng mga taga-Pangasinan, kailangan pang mapunta ka sa Bicol para mahuli ka. But I believe it is God's plan. Hallelujah. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, kahapon, I prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, uwi na ako. At sabi ko naman sa mga anak ko na nag-aaral dito sa Manila, sabi ko, uwi na ako. Pero sabi ko sa kanya, nakita ko yung mga bata para malungkot. Sabi ko, would you like to go to church tomorrow on Taytay Church? At sabi nilang lahat, oo pa, gusto namin yan. So, I canceled my trip going back home. Kaya sabi ko kay Pastor Boy, simba kami bukas kasama yung mga bata. At sabi ni Pastor Boy, kung pwede ba, ikaw na rin ang mag-preach. So, kami mga preacher, para po kami mga Boy Scout. Amen. Minsan gusto namin makinig para umupo din. But this is a call of God. Kung kami tinawag na mangaral, siguro ito yung sinasabing wala ng retirement. Amen. Hanggang sa merong buhay, we are here to serve the Lord. So kung titingnan natin mga kapatid, going back to the sermon, amen. Katulad nga ng sinabi ko kanina, meron ba kayong kilala na great woman? Katulad ng Shunammita or Shunammite woman na tinawag ng Bibliyang great woman. Naging mabuti siya doon sa propeta ng Diyos. Okay? At in-inspire siya ng Diyos na bigyan ng matutuluyan yung propeta. Kaya nagpaalam siya sa kanyang asawa, at ang sabi niya doon sa kanyang asawa, pwede ba natin bigyan ng matutuluyan ang lingkod ng Diyos? So, nag-submit siya sa kanyang asawa. At nung mag-submit siya sa kanyang asawa, nag-agree yung kanyang asawa, nagpagawa ang kanyang asawa ng bahay doon sa gilid ng kanilang bahay. Nagpatayo sila ng maliit na kwarto. Naglagay sila ng kama doon. Naglagay sila ng lamesa, upuan na mapapahingahan niya at iliwan. At kung titingnan natin, mga kapatid, amen, ay napansin ng propeta ng Diyos ang kabutihan ng babaeng ito kasi hindi lang sila binigyan ng matutuluyan, pero every time na dumadaan siya doon, sila ay pinapakain ng tinapay. O pinapahinga sila paminsan-minsan doon sa bahay ng babae. At dito makikita natin, mga kapatid, na sa simpleng inspirasyon nito, hallelujah, amen, nakita ng propeta ng Diyos na kung ano ba ang may paglilingkod ng propeta ng Diyos sa babaeng ito.
At itong babaeng ito, napansin nung kasama ng propeta na si Giezai, na wala siyang anak kasi matanda na yung kanyang asawa. At ang sabi ng Bible, amen, nagsalita ang propeta ng Diyos. Siguro katulad doon sa panahon nung panahon ng propeta natin sa huling panahon, nung siya ay nagkikwento about kay Sister Haiti Wright. Amen. Nagkikwento siya about the squirrel, about yung 7 squirrel na binaril niya, at 7 squirrel na galing sa speaking the word into existence, at hindi pa nangyari ito. Amen. Hallelujah. At kung titingnan natin, mga kapatid, katulad ito, amen, nung panahon ng ang babae ma-inspire. Amen. Doon sa buhay ng lingkod ng Diyos. Because she thinks that he is a God representative. Amen? She thinks that he is a God's servant. At ipinapakita dito, mga kapatid, na gustong suklihan ng propeta ng Diyos yung kabutihan ng babae. I believe it is God. Amen. At ang sabi ng Bible, amen, sabi ng propeta ng Diyos, magkakaroon ka ng anak according to the time of life. Amen. Dito sa Bible, marami tayong makita ng mga babaeng hindi magkaroon ng anak. Pero nung mangako ang Diyos sa kanila, okay, nagkaroon sila ng anak. Katulad ni Sarai. Amen? Ngayon, itong babaeng ito, mga patid, sabi niya, huwag mo akong biruin ng ganyan. Ikaw pa naman nalingkod ng Diyos. Oh. Pero nagsalita ang propeta. Amen? Now, I would like to read the quote dito po sa message na inspiration. Sabi niya rito, paragraph 40. Sabi ng prophet, notice, she built the bed because she was inspired to do so. Sabi niya rito, notice, she built the bed because she was inspired to do so. And when God gives you a revelation to do something, if it is right thing, for whatever you do, do it. Don't wait for tomorrow. Hallelujah. Mga kapatid, do it when God says, do it. She was able to do so. Sabi ni Brother Branham, now, first thing you know, you just don't want to be fanatic. But if it's according to the Word of God, sabi ng prophet, do it. If God is speaking to you now or will tonight, sabi ni Brother Branham, something telling me, something inspiring me to do so. So just do it. Kung inudyukan tayo ng Panginoon na maglingkod sa Panginoon, just serve the Lord. Amen. And God will back you up. Kung inudyukan ka ng Panginoon to share, to give, do it by inspiration. Hallelujah. Amen. Inspiration leading that way. Sabi ng prophet. Amen. Kaya itong babaeng ito, mga kapatid, amen, the woman nakatanggap ng inspirasyon. Could you imagine, mga kapatid, at his age, hindi niya na inisip na magkaroon pa siya ng anak. Hindi niya na pininano na magkaroon pa ng anak at mag-alaga pa ng bata. Amen. Pero siguro sa puso niya, gusto niya pa rin magkaroon ng anak. So, sabi po rito sa 2 Kings chapter 4, verse 17, and the woman conceived and bare a son at that season,
Elisha had said unto her, according to the time of life. And when the child was grown, it fell on the day that he went out to his father, to the reapers. So nagkaroon siya ng anak, at nagkaroon ng tag-ani doon sa lugar niya. At yung bata lumaki. Hallelujah. And he said unto his father, Father, my head, my head. And he said to the lad, carry him to his mother. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, then he died. Mga kapatid, kung titingnan natin, when the inspiration struck, something takes a hold, sabi ni Brother Branham. In the time of crisis, in the family. Naalala ko yung preaching ni Pastor Ruel one time about in time of crisis, doon sa first miracle. Kung naalala niyo yung first miracle. Amen. Tinawag si Jesus ni Mary. At ang sabi ni Mary, meron tayong problema. At itong problemang ito, kung titingnan niyo mga kapatid, this is a small problem, pero mapapahiya sila rito. Maliit man itong problema, pero, hallelujah, ito'y magdudulot sa kanila ng kahihiyan. Kasi ang daming tao doon sa wedding. Pero ang sabi ng babae, sabi ni Mary, kay Jesus, wala nang panahon. Gumawa ka na ng paraan. Ito'y crisis. Amen? Hallelujah. At ang sabi nitong babae, doon sa mga tao, sabi ni Mary, doon sa mga kasamahan nila, sumunod na lang kayo kay Jesus. Ano man sabihin niya, sumunod lang kayo. Hallelujah. At dito sa panahon nitong Shunamita na babaeng ito, in time of crisis in his family, tingnan niyo mga kapatid, listen to God's instruction. Kasi dumarating po mga kapatid sa atin yung inspired tayo dahil meron ibinigay sa atin ng Panginoon. And we are so inspired to do something to the Lord. Hallelujah. At kung titingnan niyo mga kapatid, pero how about pag dumating yung crisis na hindi mo inaasahan? Inspired ka pa rin ba? Pero sabi nga ni Brother Branham, ulitin ko po, when the inspiration struck, something takes a hold. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa mensaheng ito, hallelujah, para manghina. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa mensaheng ito para mapahiya. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos dito sa mensaheng ito para magkawatak-watak. Amen. Pero tinawag tayo ng Diyos na simulan tayong ma-first love dito sa mensaheng ito. Na simulan tayong ma-inspire sa mensaheng ito. Hallelujah. Nung simulan tayo, hallelujah, na mag-reveal sa atin ng Panginoon na nobya pa lang po ng Panginoon. Amen. When I was young, hindi ko alam ang tungkol about sa nobya. Oh. Amen. When I was young, hallelujah, palagi mo pinapayuhan ng nanay ko, na sabi ng nanay ko, manalangin ka, because I was a bad boy din. Oh. Amen. Pero hindi alam ng nanay ko na meron akong relasyon sa Diyos. Because every time I prayed to the Lord, and even in my young age, amen, alam ko, nakilala ko ang Diyos. At pag kinakausap ko siya, alam ko na pinapakinggan niya ako. Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, every time nasasabihin sa akin ng nanay ko, manalangin ka. Oh, akala ng nanay ko hindi ako nakikinig sa kanya. But deep in my heart, alam ko na meron akong relasyon sa kanya. Kaya nung dumating sa buhay, sa buhay ng babaeng ito, ang krisis, sabi ng kanyang asawa, oh my dear, hindi niya alam ng asawa niya kung anong gagawin niya. Hallelujah. They were crying so sudden. At ang sabi ng babae, amen,
Bigyan mo ko ng masasakyan. Saddle me a mule and a young man para dalhin ako doon sa Mount Carmel. Hallelujah. In a crucial time, makikita niyo mga kapatid, hindi siya pinanghinaan ng loob. In a crucial time, hallelujah, nung tayo'y maborn again, hallelujah, minsan, akala natin, tapos na yung laban. Sabi nga ni Pastor Ruel, yung laban mo ay nag-uumpisa pa lang. Amen. At babalik-balikan ka pa rin ng mga dati mong espiritu. Amen. At kailangan mo pa rin magtagumpay doon sa dati mong espiritu dahil itong espiritu, ito nakalaban natin, hallelujah, palagi itong babalik-balik sa inyo, hallelujah, at para pahinain ka, para mawala yung inspirasyon sa iyo, para sabihin sa iyo na parehas ka lang ng mga tao sa mundo. But don't you forget this inspiration. Mga kapatid, when the first time I heard the message, sabi ko, iba ito. The first time I heard the message, nakita ko na, sabi ko, meron palang ganitong grupo. Ibang-iba ito doon sa organizational churches. Nung na first time ko na sumama kay Pastor Ruel, sabi ni Pastor Ruel sa akin, bakit mo gusto maging pastor? Sabi ko, yun lang alam ko, to serve the Lord. Sabi ng mga kapatiran nung unang panahon, ang totoo, when the first time nadalhin ako ni Pastor Ruel doon sa Monday meeting namin doon sa Bible Believers nung unang panahon. Imbis na ma-encourage ako doon sa mga ibang minister na pumupunta doon. Sabi sa akin, ito ba niya yung mga bago? Sabi sa akin ng isa, marami pa itong kakaining bigas. Sabi ko, bakit kaya gano'n yung sinabi nitong taong ito? Imbis na mag-encourage sa akin, nagdi-discourage sa akin. Amen. But I remember, this is an individual. Amen. This is an individual affair. Amen. Hallelujah. Diyos ang nag-encourage sa atin. Amen. And don't you forget, amen, tinawag ka ng Diyos, hallelujah, para ipamahagi mo rin yung encouragement na ito na tanggap mo sa Kanya. And God doesn't want you to be discouraged. Hallelujah. Dahil kung madi-discourage tayo, hallelujah, anong patutuo natin? Hallelujah, nasasabihin natin na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Hallelujah. Yes, dumarating sa atin yung discouragement. Yes, dumarating sa atin yung crisis. Yes, dumarating sa atin yung ups and down. Hallelujah. But it is part of growing up. Hallelujah. Parte yan ng buhay Kristiyano. Amen. Hallelujah. Let me put this story, mga kapatid. Itong babaeng ito, mga kapatid, amen, pumunta siya doon sa propeta. Dahil alam niya na he is a man of God. Amen. At kung titingnan niyo mga kapatid, sa Inspiration, paragraph 51, the same book, sabi ni Brother Branham, today, the people in general act like Cain, no doubt, said, Amen. Sabi ng prophet, today, the people in general act like Cain. They said, Cain, no doubt, said, if we build a nice altar, we'll make it beautiful. For Jehovah will worship in such a place.
He got the lilies in the field. He put them on the altar. He got the fruits of the land. He laid them there. He made them all nice. Built him a nice church, a nice altar, and knelt down and said, Jehovah, this I offer to you. And God refused it. Hallelujah. Kung titingnan niyo mga kapatid, katulad sabi nito, and people today are trying to go to the better church where people dress better. Naalala ko, when I was young, sabi ni Pastor Well, ang tao, pag makasalanan, pag gusto magbalik loob sa Panginoon, ang unang hahanapin niya ay malaking simbahan. Ang unang hanapin niya, pupunta sa syudad, maghanap siya ng simbahan. Amen. Dahil yun lang ang alam niya, amen, para maligtas siya. Amen. Hallelujah. Pero mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng mensahe sa huling panahon. Amen. Hallelujah. At ang sabi po rito, ulitin ko, people today are trying to go to the better church where people dress better, where the pastor is a little bit more formal and not so fanatically as they call it. Sabi niya, do you know the mind of the world is an enemy to God? Ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan ng mundo. Hallelujah. Ang kaisipan ng mensahe, hallelujah, ibang-iba ito sa kaisipan ng denominational churches. Hallelujah. The wisdom of this word, sabi ng prophet, is foolishness in the sight of God. And God, sabi ng prophet, by foolishness of preaching, it pleased Him to save the word or them that would believe. Amen. Meron bang mga believers sa dakong ito? Can you say amen? Hallelujah. Praise God. Sabi ng prophet, ituloy natin, how one's contrary to the another. Now, quickly, let's come to this close or this conclusion. Sabi ng propeta ng Diyos, sipo, just watch just a moment when evil by inspiration come, sabi ng prophet, no beauty, but it come in inspiration. Okay? He had no Bible to tell him was a lamb, but God revealed to him it was a lamb. Amen. No inspiration to tell him that it wasn't. Cain said, well now, dito pumapasok yung reasoning. Sabi ni Cain, it's fruit. Sabi niya, they must eat apples, so I bring fruits and offering, and Jehovah will receive this because it looks better than what would be. So Jehovah will receive this. Amen. Naalala niyo one time, mga kapatid, nung yung message na fig tree religion. Maraming simbahan sa panahon natin ngayon na imbis na mamunga, namumukadkad. Amen. At every time na namumukadkad yung mga simbahan sa panahon natin ngayon, they think na makukuha ito sa dami ng dahon. Alam niyo mga kapatid, yung dahon, pag ito'y tinaboy ng hangin, kung saan ito dalhin ng hangin, amen, where the wind blows, doon lang susunod yung mga dahon. Amen. Hindi uubra mga kapatid na maganda yung simbahan, namumukadkad yung simbahan. Hallelujah. Dahil ang fig tree religion, hindi ito uubra sa Panginoon. Amen. What God is looking for us today is looking for the fruit. Amen. What God is looking for today, mga kapatid, hallelujah, ay bunga ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. And today, people think the same thing. Sabi ni Brother Branham. Amen. And shun a little mission in support where the gospel being preached. Shun people sometimes because they don't dress just exactly the modern. Says what that we call it. They want to act like the word, be like the word.
Like the woman I just got through telling you about, because it's reasoning and you can't go by it. No, sir. It's by inspiration. Hallelujah. Kaya makikita niyo mga kapatid, amen, nung ang babae may inspire siya, hindi niya inisip yung gastos. Hindi niya inisip yung return. Amen? Hindi niya inisip kung anong makukuha ko dito sa propetang ito. He just wanted, hallelujah, amen, he just wanted to give something. Amen. He just wanted to serve the Lord. Amen. Sa pamamagitan nitong tao ng Diyos. Amen. At makikita natin mga kapatid, amen, pwede pang sumunod. When Jesus come off the Mount Transfiguration, sabi ni Brother Branham, let's seal this right now. When Jesus come down off the Mount of Transfiguration, He said to the apostles, who does man say I, the Son of Man, am? Alam niyo yung kwento, di ba? Hallelujah. Maraming tao, hallelujah, ang merong pagkakilala sa Kanya, pero sometimes yung pagkakilala sa Kanya, hindi yung totoong dapat makilala natin siya. Kaya nagtatanong ang Panginoon doon sa mga disipulo, sabi ng mga disipulo, sino ako sa kanila? Subukan niyo, mga kapatid, magtanong sa labas. Amen. Kung ang tao sa labas ay merong pananampalataya. Kung magtatanong kayo sa labas kung sino ang Diyos. Amen. At ang totoo, when you got that experiment, minsan matatawa na lang kayo doon sa sasabihin in return sa inyo ng mga tao, because some say He is the Father. Some say na hindi nila alam ang Diyos, kung sino ang Diyos, pero they believe God. Yung iba nga, ang sabi nila, ang Diyos ay yung nanay. Amen. But some say, ang Diyos ay si Jesus. Amen. Pero kung titingnan niyo mga kapatid, nung magtanong muli ang Panginoon dun sa mga disipulo, sabi ng Panginoong Jesus dun sa mga disipulo, who does man say I, the Son of Man, am? Sabi ng Bible, yung mga tao, yung mga disipulo, sabi, thou art Elijah, thou art Jeremiah. Amen. Kung titingnan niyo mga kapatid, amen, yung sinasabi nila about Jesus Christ, amen, ay katulad ng mga propeta na nauna sa Kanya. Pero sabi ng Panginoon, who does man say, I, the Son of Man, am? At sa lahat ng disipulo niya, meron dong isa na nangangalang Pedro. Amen. Hallelujah. Nasabi niya, meron siyang direct revelation, meron siyang inspirasyon na galing sa Diyos. Natukoy niya kung sino yung kausap niya. At ang sabi niya, thou art Christ, the Son of the living God. Amen. And Jesus said, flesh and blood hath not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Amen. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, amen, hallelujah, meron din mga modern Peter sa panahon natin ngayon. I hope dito sa Overcomer Church Worship Center, meron mga modern Peter din dito. Amen. Na kung nung una, sila yung mga maton. Nung una, sila yung mga big men. Hallelujah, dito sa lipunan. Amen. Pero nung sila ay makasumpong or mabiya ng mensaheng ito sa huling panahon. Amen. Hallelujah. Hindi man sila aral. Amen. Pero meron silang inspirasyon kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, let's go back to the Shunammite woman.
Itong Shunammite woman, hindi niya alam. Amen. Nang ang propeta ng Diyos, ibabalik yung kanyang anak. Pero, yung inspirasyon na nandun sa kanya noon, nandun pa rin sa kanya ngayon. Amen. I hope, mga kapatid, yung inspirasyon noon, nung ma-first love kayo sa mensaheng ito, amen, nandito pa rin ngayon. Hallelujah. Parang kukunti yung nag-amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, pag ang tao inspired, sabi ng Panginoong Jesus, greater works than this shall ye do, because I go into my Father. Amen. Pag ang tao inspired, amen, pag dumarating yung problema, gano'n mang kalaki ng problema, alam niya na mas malaki ang Diyos niya. Amen. Pag ang tao inspired, hallelujah, hindi yan uupo na lang at sasabihin niya wala nang pag-asa. Amen. At sasabihin niya, I give up. Tapos na ang laban. Suko na ako. Pag ang tao inspired, amen, kahit gaano kadami ng pagsubok na dumating sa buhay niya, this same God na nagbigay sa kanya ng inspirasyon, amen, this same God, hallelujah, nakasama natin ngayon, amen, na kahit hindi tayo pakinggan ng mga tao, pinapakinggan niya tayo. Amen. Hallelujah. I hope we could give our best sa Diyos, amen, hallelujah, in serving the Lord today. Amen. Kasi maraming tao, mga kapatid, amen, they just wanted to go to church. Pero don't you forget, dapat nandun pa rin yung inspirasyon. Amen. Don't you forget na, hallelujah, na yung inspirasyon noon ay buhay pa rin ngayon. Amen. Itong babaeng ito, ng Shunammita, she knew that Elisha was supremely recognized and vindicated prophet of God. Amen. Kaya makikita nyo nga, back from doon sa anointing ni Elijah, naalala ko nung siya ay sumusunod pa lang kay Elijah, I should say. Amen. Nung masumpungan ni Elijah si Elisha, anong trabaho dati ni Elisha? Di ba siya ay mag-aararo? Oh. Amen. Isa siyang farmer. Pero nung masumpungan siya, amen, anong ginawa ni Elisha? Hallelujah. Amen. Iniwan niya na yung araro niya at sinira niya na ito para, hallelujah, wala na siyang babalikan. Amen. I hope ganyan kayo, mga kapatid. Amen. Nung masumpungan tayo ng mensaheng ito sa huling panahon, hallelujah, ano mang meron tayo na makamundo nung unang panahon, hallelujah, hindi natin ito itinago na someday, baka magamit ko pa ito. Hallelujah. Hindi mo na kailangan ito. Hallelujah. Amen. Ito na yung inspirasyon na binigay ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. And God wants us to serve Him into the fullest. Ang gusto ng Panginoon, hallelujah, amen, hanggang ngayon, dapat inspirado ka pa rin. Amen. Today, sabi ni Brother Branham, the Holy Ghost is vindicating. Sino bang naniniwala sa inyo na ang Espiritu ng Diyos nandito pa rin? Amen. Amen. Kasama niyo ko doon. That His power is in the believer. And if we could only recognize that by inspiration, that leads to make a crucial moment. Amen. Dumating yung crucial moment, yung binigay, namatay. Amen. Pero hindi nawalan ng pag-asa itong babae. Amen?
Alam niya na ito'y ministry ng Diyos. Hallelujah. Amen. Alam niya na ang Diyos ang nag-umpisa. Amen. Sabi ni Brother Branham, anumang inumpisahan ng Diyos, tatapusin ito ng Diyos. Hallelujah. So she went and came into the man of God to Mount Carmel, and it came to pass when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi, his servant, behold, yonder, is that the Shunammite? Hallelujah. Sabi niya rito, run now, I pray thee, to meet her and say unto her, is it well with thee? Is it well with thy husband? Kasi maging yung propeta ng Diyos, hindi niya rin alam. Kaya nga siya nagtatanong, is it well with the child? Sabi nitong babae, and she answered, it is well. Amen. Dahil yung inspirasyon na natanggap niya, hallelujah, nakaangkla ito, hallelujah, sa pananampalataya niya sa Panginoon. Hallelujah. Naalala ko yung message ng prophet na perfect faith. If you read the book, Perfect Faith. Sabi ni Brother Branham, perfect faith is the master of all circumstances. Hallelujah. Sabi ni Pastor Ruel, perfect faith is the Lord of all. Hallelujah. Ito'y Panginoon ng tagumpay. Amen. Panginoon ng kawalan. Panginoon ng paghihikahos, I should say. Panginoon ng problema at karamdaman. Amen. Alam niyo mga kapatid, remember, ang bride of Christ is a unique creation of God. Kayo'y tinawag ng Diyos sa huling panahon. Dahil sa huling panahon, mayroong pag-agaw. Kayo'y tinawag ng Panginoon, hallelujah, sa huling panahon. Siguro kung titingnan natin ang ating sarili, ano pa meron ako? Amen? I'm just an ordinary man. Amen. Pero kung titingnan niyo mga kapatid, ordinary man with the inspiration of God, hallelujah, na nakaangkla sa Panginoon, na hanggang ngayon, hallelujah, amen, merong pananampalataya na galing sa Diyos, amen, at ang gustong sabihin ng pananampalataya na galing sa Diyos, hindi marunong mabigo, hallelujah, at anumang mangyari, hallelujah, amen, alam nyo, hallelujah, na meron tayong kasanggang Diyos na pinaglilingkuran sa dakong ito. Amen. Mga kapatid, kung tayo lang, wala tayong magagawa. Amen. Hallelujah. Pero meron tayong inspirasyon na nagtutulog sa atin. Amen. Nagkaya mo yan. Amen. Meron tayong inspirasyon na nagagabay sa atin. Hallelujah. Na ang labang ito, hallelujah, meron kang kagabay. Na ang labang ito, kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, alam ng babae na yung inspirasyon nandun pa rin sa kanya. Amen? Sabi ni Brother Man, I'm trying to tell you about your faith on level. Amen. Tandaan niyo ang Diyos, He is Almighty. Tandaan niyo ang Diyos, He is all-powerful. Tandaan niyo, He is all-supreme. Omnipotent. His nature doesn't change. Inspiration tells you that. Hallelujah. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, lay aside every weight. Stop for a minute. Ang simbahan ng Diyos sa huling panahon is built by a special spiritual revelation. Amen. Ito'y nag-uumpisa
Amen. Sa puso ng isang believer. Amen. Kung titingnan niyo mga kapatid, sabi ni Brother Branham, dito sa message na lay aside every weight. Sabi ng prophet, paragraph 40, may I stop here a minute? Did you know the Church of the Living God? I'm going to say something built upon spiritual revelation. Sabi niya rito, it begins in the Garden of Eden. Yan. Adam and Eve. And when Cain and Abel, both boys went up to God and built an altar. Sabi niya, both of them, one a believer and the other one unbeliever. And if God only requires you to have faith in Him, to believe in Him, kung ito lang ang requirement ng Diyos, na you have to have faith in Him, believe in Him, to join church, to make a sacrifice, God would be cruel and unjust to condemn Cain. For he done the same thing Abel did. Kung tayo daw ay, meron naman akong faith, nagsisimba naman ako, nagbibigay naman ako ng aking parte sa simbahan. Amen. Sabi ng prophet, katulad, God will be cruel to unjust condemn Cain, for he done the same thing. See how the devil got the people today? Sabi ni Brother Branham, they think, well, I go to church, I sure believe in God, I believe Jesus Christ, or Jesus is the Son of God. Sabi ng prophet, every devil in hell believes the same thing. They publicly confess it. That's right. The devil said, we know who you are. The Holy One of God. Katulad doon sa panahon ni Paul. Nung magpalaya si Paul ng demon spirit doon sa demon possessed. Amen. At nakita nila na yung demonyo ay umalis. Oh. At sinandan ito ng mga Pariseo. At ang sabi ng Pariseo, yun lang palang sikreto. Sabihin mo lang yung pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito sa mundo, they that call upon the name of the Lord shall be saved. Lahat ng tumawag sa Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, maliligtas sila. Amen. Hallelujah. Pero ibang level itong kaligtasan ay pinangako ng Diyos sa nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. You could be saved here. Amen. Pero iba yung maligtas ka doon. Amen. Hallelujah. Dahil hindi lahat makapunta doon. Dahil hindi lahat, amen, hallelujah, ay bride of Christ. When I was young in the message, ang una kong pinuntahan yung mga kamag-anak ko. Amen. Because they are good to me. And at mahal na mahal ko sila. At ang sabi ko sa kanila, amen, ito yung mensahe ng Diyos sa huling panahon. Amen. At hindi nila alam, amen, hallelujah, about the end time message. Amen. Pero, sinabi ko, habang sinishare ko sila ang kanilang mensahe, ang akala ko noon, pag natanggap nilang mensahe, binhi na sila. Pero, mali ako. Amen. Kasi sabi ng prophet, hindi lahat ng tao binhi. Amen. Pasalamat tayo dahil hindi yung kapitbahay natin yung binhi, kundi tayo yung binhi. Amen. At nung isang araw was here, napakinggan natin dito, hallelujah, na hindi kasama ng tagapagmana yung ipa sa binhi. Amen. Dahil yung ipa, it is just a covering. Amen. Hallelujah. Ang tingin natin, sometimes dun sa covering, sometimes it's beautiful. Amen. Sometimes it is colorful. Hallelujah.
Pero hindi tinitingnan ng Diyos yung maganda o makulay na binhi. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano ang nandoon sa loob. Amen. Hallelujah. Dahil doon sa loob, hallelujah, the beauty of simbahan is the character of the people. Amen. Yan ang hinahanap ng Diyos sa huling panahon. Amen. Meron pa ba akong masumpungan, hallelujah, na karakter ng Diyos sa dakong ito? Amen. I believe ang Diyos ay kasama natin sa magang ito. Amen. Dahil sabi ng prophet, they public confess it. That's right. The devil said, we know who you are, the Holy One of God, publicly, before thousands confessing Him to be the Son of God. They wasn't saved. Notice, sabi niya, how glorious, what a wonderful thing. Hallelujah. Sabi niya rito, they wasn't saved. Conversion is an example. Born again. Notice how glorious, what a wonderful thing. And when the woman realized that this inspiration was on her, she obeyed exactly because she know it. It was a harmony with the supernatural. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, abide in me, and my words abide in you. If you ask anything in my name, I'll do it. Amen. Remember, sabi ng prophet, this is a harmony with the supernatural. Amen. Mga kapatid, doon sa panahon, doon sa crucial moment, doon sa panahon ng crisis, pumunta yung babae doon sa propeta. Amen. Sabi ng propeta, sabi niya, is it all well with your husband, with your wife, with you and your son? Sabi ng babae, it is all well. At nalaman ng prophet na yung anak ng babaeng ito na ipinangako niya according to the time of life, magkakaroon siya ng anak ay namatay. Amen. Isinugo niya si Gehazi para dalhin yung kanyang tungkod. At para sabi dito na ito ipatong mo dun sa bata. At ang sabi ng Bible, kung babalikan natin yung Bible, amen, sabi ng prophet, amen, merong instruction yung propeta doon kay Gehazi. Oh, kung merong man sa inyo, sabi niya rito, run now. I prayed thee to meet her and say unto her, is it well with thee? Is it well with thy husband? Is it well with the child? And she answered, it is well. And when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet. But Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, let her alone, for her soul is vexed with her. And the Lord hid it from me and had not told me. Hallelujah. Then she said, did I desire a son of my Lord? Did not I say, do not deceive me? Then he said to Gehazi, gird up thy loins and take my staff in thy hand and go thy way. If thou meet any man, salute him not. If any salute thee, answer him not again, and lay my staff upon the face of the child. Amen. Mga kapatid, sometimes, hallelujah, amen, naapektuhan tayo ng mga sabi-sabi sa iba. Sometimes, gusto natin maging mabuti tayo, hallelujah, doon sa lahat. Oh, hallelujah. Pero mga kapatid, tandaan nyo, amen, ito ang instruction ng Diyos. May mensahe sa huling panahon. Amen. The best way, hallelujah, to preach the message of the hour is to live the life. Hindi man lahat preacher. Hallelujah. Dahil lalaki lang yung pinahintulutan ng mangaral at hindi naman lahat na lalaki ay preacher din. Just live the life.
That is the most effective preaching. Amen. Pag nakita nila si Kristo sa buhay mo, hallelujah. Amen. Mababasa nila ang salita sa buhay mo. Sabi sa akin ng brother doon sa Nabua, doon sa church, sabi niya, Pastor, yung asawa ko, hindi naman nagbabasa ng Bible. Hindi naman binigyan ko na ng spoken word. Ayaw man lang buklatin. Sabi ko, just live the life. That is the most effective way of preaching. Amen. Kasi pag nabasa niya ang salita ng Diyos, pag nakita niya, hallelujah, ang salita na nasa buhay mo. Amen. Hindi imposible na maimpluwensyahan din niya ng salita kung paano ka na-impluwensyahan ng salita. Amen. Katulad nung maimpluwensyahan ako ng salita ng Diyos, amen, through Pastor Well, I was looking to his life. Amen. I was looking to his family. I was looking to his relatives. I was so blessed nung makita ko si Tatay Sani na nagpapatuto doon sa Nabwa. Sabi niya sa amin nung unang panahon, nung first time na ma-meet ko siya, meron akong 2 anak na lalaki, pareho sila pastor. Doon pa lang sasabi ng brother na yon na 2 lang yung anak niyang lalaki, puro pa pastor. Sabi ko, pinagpala ka ako ang taong ito. Amen. Amen. Kasi, could you imagine, mga kapatid, sa dami ng tao dito sa mundo? Amen. At doon sa pamilya niya, amen, yung tinawag, hindi lang isa, 2 pa. Amen. Let's go to the positive side. Amen. Tandaan niyo, mga kapatid, amen, ang Diyos hanggang ngayon ay gumagawa pa din. Amen. Dito po sa paragraph 30, chapter 30, and the mother of the child said, As the Lord liveth, as thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose and followed her. And Gehazi passed on before them and laid a staff upon the face of the child. But there was neither voice nor hearing. Wherefore he went again to meet him and told him, saying, The child is not awakened. And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead. Ilang oras na kayang patay itong batang ito? And laid upon his bed. Could you imagine, mga kapatid, yung kama niya, doon nilagay pa yung bata. And he went in, therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord. And he went up and laid upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hand upon his hands. And he stretched himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm. Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him, and the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. Could you imagine, mga kapatid, dito sa crisis na ito, nagsugo siya ng apprentice niya, walang nangyari. Pumunta siya, tinapa niya yung bata, walang nangyari. Nag-pray siya, walang nangyari. Hallelujah. Pero, naglakad-lakad pa siya. Hallelujah. Hindi niya alam anong gagawin niya. Oh. Pero, hallelujah, bumaba yung inspirasyon ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, na kaya niyo itong solo. Wait for God's inspiration. Amen. Hallelujah. Because even the prophet of God, wala siyang kakayanan magbuhay ng patay kung wala yung inspirasyon ng Diyos. Even the prophet of God, kahit siya manalangin, hallelujah, dapa niya yung bata nung una, walang magagawa ito kung wala yung inspirasyon ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya rito in the
child sneezed 7 times. Bakit kailangan pang mabot sa 7? Kasi tumutukoy ito sa 7 kapanahon ng iglesia. Dahil sa pang-7 na kanyang sneeze, amen, doon nagbigay ang Diyos ng buhay. Ang tinitingnan ng Diyos sa panahon natin ngayon, hindi sa dami ng member ng Overcomer Worship Center, hindi sa dami ng naabot nating kaluluwa, hallelujah, kundi yung buhay ng Diyos sa huling panahon na makita sa bawat believer. Amen. Dahil doon sa pang-7 sneeze, the child opened his eyes and he called Gehazi and said, "Call this Shunammite." So he called her, and when she come into him, he said, "Take up thy son." And she went in and fell at his feet and bowed herself to the ground and took up her son and went out. Hallelujah. Mga kapatid, balikan natin in closing doon sa paragraph 68, doon sa inspiration. Paragraph 68. Message niyang inspiration. What's that body lying stretched out upon the bed of the prophet, sabi niya. Tingnan niyo raw yung katawan ng bata na nakahiga doon sa kama ng propeta. When the inspiration laid it there, prepared, and God got His arms out tonight. Sabi niya, your heart is lying there. He wants to prepare a place in there so He can come. Bakit kailangan dapaan ng propeta yung bata? Kung saan yung ulo niya, nandoon yung ulo ng bata. Kung saan yung lips niya, nandoon yung lips ng bata. Kung saan yung kamay niya, nandoon yung kamay ng bata. Kung saan yung puso niya, nandoon yung puso niya. Nakapoint doon sa bata. Hallelujah. Sabi niya rito, there so He can come and reach down and pick you up and take you up in the resurrection. The same God Almighty, the great Jehovah, who walked up in the face of Abraham. Somebody said, do you say that was Jehovah God? Sure, the Bible said it was. There was 2 angels walk over, said, how did He eat that cow? And eat. Mga kapatid, I believe ang Panginoon na pinaglilingkuran natin is among us today. Sa panahon na ito, hindi ko alam kung anong pagsubok o mga dumarating sa atin, krisis sa buhay. But don't forget, nang simulan tayong maniwala sa mensaheng ito, nasimulan tayong tanggapin ang ating Panginoon na Siya ay Diyos na tagapagligtas. Nasimula na maging bago sa atin ang Biblia. I still remember dumarating sa atin yung discouragement. And even Elijah, the great prophet, na-discouraged din siya. Kasi akala niya siya na lang naglilingkod sa Diyos. But God spoke to him. At ang sabi ng Diyos sa kanya, I still have 7,000 na hindi pa lumuhod kay Baal. Hallelujah. Na kailanman hindi ito luluhod. At sila'y nakareserve na maglingkod sa Diyos. I believe marami pang reserve ang Diyos sa atin. Amen. Don't get
discouraged. Amen. Parte yan ng mundo, i-discourage tayo ng mundo kasi ayaw ng Diyos na lumalago tayo dito sa mensahe. Ayaw ng Diyos, hallelujah, na naging isang katawan tayo dito sa mensahe. Ayaw ng mundo. Hallelujah. Amen. Nabubuo ang simbahan ng Diyos sa dakong ito. Amen. Pero, mga kapatid, anong magagawa ng kaaway? Amen. Kung ang isang tao, kung isang nobya ng Diyos ay inspired. Amen. Pag kabi-kabilang problema, kabi-kabilang pagsubok, kabi-kabilang tukso ang dumarating sa atin, don't you forget that there is a great woman na tinawag ang Diyos. Hindi man siya kalahi ng mga Hudyo, pero meron siyang ginintuang puso na in-inspire ng Diyos para bigyan ng matutuluyan ng propeta ng Diyos. Noong unang panahon, doon sa Santa Mesa, every time na nagsisharing kami doon, we read about yung isang ibon na nasabit sa sanga. At yung ibon na nasabit sa sanga, pag tinulungan daw ng isang tao yung ibon na nasabit sa sanga, sabi ng Bible, yung buhay ng ibon na ito ay idadagdag sa iyo. At kung yung ibon ito ay meron itong mga itlog o mga sisiw na tinulungan mo na nasabit sa sanga, sabi ng Bible, yung buhay ng nanay at ng sisiw at mga itlog, pag ito'y napisa, idadagdag sa iyo. Mga kapatid, kung titingnan natin, ibon lang ito, maliit na bagay, di ba? Pero ano kaya kung yung natulungan mo, hallelujah, ay hindi ibon kundi kapatiran? Amen, na nasabit sa sanga. Na tila baga, wala na siyang choice, kundi maubos yung oras niya doon hanggang sa mag-expire ang buhay niya sa mundong ito. Mga kapatid, if only we could always be inspired by the Word of God. Na kung ang Diyos na nag-umpisa sa atin nung mag-start ang simbang ito, pinatunayan ng Diyos na kasama natin siya. Noong unang panahon, nung nagpaplano pa lang si Pastor Ruel na magkaroon ng simbahan, hindi namin na-visualize na ganito kalaki yung gagawin na simbahan ng Diyos. Every time na nagkikwento si Pastor Ruel, every time na nagkikwento siya, kahit hindi pa nangyayari yung simbahan, masaya na kami kasi magkakaroon na ng simbahan. If we could only see what's behind dito sa building na ito in the making. Siguro dugo at pawis na mag-asawang si Pastor ang binuhos nila dito sa simbang ito. Tinatag ng Diyos yung muog na kaya din ng Diyos na magtayo ng simbahan even in non-organized religion. Dahil dito sa non-organized religion, hallelujah, dito nananahan ang Diyos sa huling panahon. Amen. Galing tayo doon sa Santa Mesa,
galing sa Little Lambs, galing doon sa dati pang, anong tawag noon, yung maliit na, yung inuupahan. Hanggang sa napunta tayo rito. Pero, nandito pa rin yung nobya ni Kristo. Amen? Sabi nga ni Pastor Ruel, bakit hindi pa nagra-rapture? Dahil ang gusto ng Diyos, marami ang maligtas. Kung tayo ay ligtas na, gusto ng Diyos, hallelujah, yung inspirasyon na natanggap natin ngayon, may pamahagi rin natin yung inspirasyong ito doon sa mga tao na hindi pa nakapakinig ng mensahe, na sana through you, ma-inspire din sila. At ganun din doon sa mga susunod na mga henerasyon. Hallelujah. At ngayon, hallelujah, nandito pa rin yung simbahan, Pastor Boy. Nandito pa rin tayo. Sa Mubas, kinuha na ng Panginoon. Pero sabi ng propeta ng Diyos, yung mahina na blessed are those poor in spirit, for they shall see God. Dito sa message, merong mga malakas dito, merong mamahina. Hindi tayo parehas mahina, malakas, hindi parehas mahina. Merong malakas, may mahina. Pero paano lalakas yung mahina? Hallelujah. Pag in-inspire din sila nung malakas. Amen. At pag dumating yung panahon, i-manifest na ng nobya ni Kristo yung buhay ni Kristo sa mundong ito. Sabi nga ng prophet, yung putol na kamay, tutubo mismo sa harapan nyo. I remember Pastor Well saying, sino man naman mahina na pananampalataya pag makita mo yung putol na kamay, putol na paa ay tumutubo right between your eyes. I believe lahat tayo dito lalakas. Amen? Dahil pag dumating na yung perfect faith sa simbahan ng Diyos sa uling panahon, dito sa Overcomer Worship Center, amen, love conquers all. Amen. Darating yung panahon, amen, na mapupuno muli ang simbang ito. Amen. Hindi lang ng tatlong klaseng mananampalataya, but ng mga totoong mananampalataya na mensahe sa huling panahon. Because God wants us to walk like Him. Kung paano niya in-inspire yung mga disipulo, kung paano niya in-inspire yung mga propetang nauna sa atin, hallelujah, yung mga ministers na nagbuwis ng kanilang buhay, na mabuhay sila para sa iba, I hope we could do that also. Amen. Because that is the evidence of eternal life, is living for others. Mga kapatid, wala na ako may sasabi pa. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus. Just keep the fire burning. Sino man ang dalhin ng Panginoon na mangaral dito sa likod ng pulpito, sino mang bigyan ni Pastor Boy ng slot dito sa likod ng pulpito, and even Pastor Boy, alam ko na ang Diyos kasama natin sa dakong ito. And huwag niyong kakalimutan, amen, yung tamang inspirasyon. Amen. Dahil ito'y nasa salita
ng Panginoon. Let us all stand. Hallelujah. Who love the Lord. Let's sing the song, Take Me Deeper, Take Me Deeper. There is a longing only you can feel. A radiant witness only you can see. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Free from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper now. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart is found in you to know you outside the book. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper now. Take me deeper, deeper in love with you. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon sa umagang ito sa napakagandang pangaral na narinig natin. At in-encourage tayo para muli ma-inspire, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon at sa mga mensaheng narinig natin mula sa Kanya. At napakaganda ng sinabi ng ating kapatid. Praise the Lord, lalong-lalo na yung nung dumating ang Shunammite woman, hallelujah, sa tahanan ni Elisha at tinanong siya nung ni Gehazi kung ang lahat ba ay maayos? Is it well with you, with your husband, with your children? At that time, mga kapatid, patay ang kanyang anak. And yet, ang sabi ng babae, it is well. Praise God. Of course, sabi sa atin ng
Ating mga ngaral, kahit pa nga patay na ang kanyang anak, hallelujah, because of the inspiration, hallelujah, na meron siya, nakuha niya, hallelujah. Alam niya kahit patay ang kanyang anak, pag nakalapit siya sa tao ng Diyos, sa propeta ng Diyos, mabubuhay muli ang kanyang anak. Hallelujah. It's the inspiration, mga kapatid, hallelujah. At huwag nawang mawala sa atin ang inspiration. In-encourage tayo ng ating mga ngaral sa umagang ito kung anong inspiration na meron tayo, mga kapatid, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Sabi nga ng Revelation, di ba, yung first love, hallelujah, na natanggap natin. Sana hindi yun papanaw, hindi yun manlalamig, kundi hanggang ngayon, lalong-lalo na kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga trials, hallelujah, mas lalo dapat ma-inspire tayo na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. At of course, sabi nga ng ating mga ngaral, na walang best preaching, hallelujah, na pwede tayo magawa. At hindi lang of course ang mga mangaral, hindi lang ang mga minister, hindi lang ang mga deacon, kundi lahat tayo ay pwedeng mangaral. At ang the best preaching na pwede natin magawa, sabi ni Pastor Gary, ay yung ipamuhay natin ang mga narinig nating salita mula sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon sa, I know, na-inspire muli tayo sa umagang ito. Thank you, Pastor, sa napakagandang preaching na binigay mo sa amin. At sino bang magsasabi, sino mananalangin para ang ating kapatid Pastor Gary ay patuloy na gamitin ng Panginoon in a mighty way para mangaral pa, hallelujah, sa maraming lugar na gagamitin siya. And let's pray na sana Pastor Gary, pag uwi niya, ay ingatan siya ng ating Panginoon. And of course, narito ang kanyang mga anak na kasama niya. Nawa ang Panginoon ang laging mag-ingat sa kanila habang ang ating kapatid ay nasa dako ng kabigulan. So, salamat sa Panginoon. At gusto ko sanang samahan niyo ako, mga kapatid, sa pananalangin dahil ang ating pong kapatid, Sister Madel, na asawa ni Balononoy, na bayo ko po ay yung kanyang pamangkin ay nagkaroon ng sudden stroke. Ngayon ay nasa ICU at immediately kailangan siyang operahan dahil nagkaroon ng hemorrhage sa left brain niya at kailangan siyang agad-agad operahan para hindi pa madama yung kanyang right brain. At ito'y delikadong operasyon kaya dahil pwede siyang makomatos. Kaya ang ating kapatid ay humihiling at naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin sa ating Panginoon, especially kung sama-sama tayong mananalangin. Pwede ba tayong yumuko at dumako sa panalangin? Hallelujah. Lord God, Panginoon, at this moment, Lord, ay narito kami at lumalapit sa iyo, Ama. Meron kaming isang kapatid, Lord, na pamangkin ng aming kapatid na right now, Lord, ay kailangan niyang maoperahan immediately, O God, at ito'y isang delikadong operasyon. At ang aking yung anak, Panginoon, na aming kapatid ay naniniwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, O God, na ikaw ang pwedeng humipo, Panginoon, sa kanyang katawan, sa mga doktor na gagamitin sa tagumpay ng operasyon, Panginoon. That's why, Lord, narito kami at sama-samang nananalangin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Kumilos ka nawa, O God, sa buhay ng aming kapatid na si Nesby Jenris Arceliana. At ikaw nawa, Lord, ang manguna at maggabay sa mga doktor na gagamitin, Panginoon. At even, Lord, ang operation nawa ay hawakan mo, Panginoon, upang magkaroon ito ng tagumpay. At wag nawang lumama ang kanyang sitwasyon, kundi, Lord, ang aming dalangin ay pagalingin mo siya, O God. Iligtas mo siya sa mahigpit na kalagayan ngayon, Panginoon. At nais naming, Lord, na isang araw ay marinig ang kanyang patotoo ng kabutihan mo sa kanyang buhay. Kaya, O God, sa namin ito pinagkakatiwala at umaasa ng iyong
proteksyon at gabay at kagalingan. Salamat sa iyo, O God, ngayon pa lang, sa lahat ng biyayang pagkakalob mo sa aming kapatid. Kung dalangin namin sa Lord, sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Praise God. Hallelujah. At habang tayo po ay nakatayo, ay tatawagin ko na muli ang ating MC. Hallelujah. Para siya po ang magtapos ng ating gawain. Thank you, Pastor Gary. God bless you. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo sa ating pagsamba. Hallelujah. Sino ba ang nag-bless sa umagang ito? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam ko na ang may karamdaman sa araw na ito ay papawiin ng Diyos. Kung sino man sa atin at na doon sa ICU ay kumikilos ang banal na Espiritu at siyang tumupok sa sakit na ito. At ito'y mapawala na dahan-dahan. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Brother Gary, salamat sa iyong inspirasyon na ipinipreach dito sa church na ito. Papasalamat kami sa Panginoon na ikaw ay ginagamit ng Diyos sa araw na ito. Nawa ang iyong pamilya ay pagpapalain pa at gabayan kayo ng Panginoong Diyos sa inyong pag-uwi. Purihin ang Panginoon Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo ay umupo muna. Tayo dadako na sa purihin ang Panginoon. At mayroon pala akong nakakalimutan pa. Mayroon pa akong babatiin sa birthday ni Sister Micah Fernandez. Purihin ang Panginoon. At sa August 28 and 25 to 29 ay si babatiin ko na may birthday si Sister Kia at si Brother Kane. Purihin ang Panginoon at nawa ay ibiblis kayo ng Diyos habang kayo ay lumalakad dito sa ibabaw ng lupa. Purihin ang Panginoon. Tayo dadako na sa pagbibigay. Hallelujah. That I am, that I have, I living down before you, oh Lord. All of my praise, all of my acclaim, joy and the pain I'm making with yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been to. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. In the past is yet unseen, gracious and great that are yet to come true. All of my hope, all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. For your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my
tumayo sa presensya ng Panginoon. At tatawagin ko si Brother Orlando para sa huling panalangin. At ipanalangin ang ating biyaya ng Panginoon Diyos, ang ating kapirahan sa iglesia. Nawa ay makarating ito sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na buhay na pangyarihan sa lahat. Ang Diyos na buhay namin pinaglilingkuran. Lord, muli, salamat po sa pabiyahing mensahe na na-absorb namin ngayong umaga. Salamat sa inspiration, Lord, na na-absorb namin ngayon, Lord. Katulad ng sinutuman, Lord, na kinakailangan magkaroon siya ng inspiration na galing sa Panginoon upang matupad ang kanyang mga pangarap, Lord. Higit sa lahat, Lord, isa siya sa mga ginamit ng Panginoon para mabigyan lahat ng inspiration, Lord, kami na kailangan pag isa kang believers, pag meron kang gagawin sa ating Panginoon, ay bigyan mo lahat, Lord. Kahit nga dumating ang mga pagsubok, Lord, na dadaan sa Kanya, O God, lalo sa amin, O God. Naniwala kami, Lord, na ang babae ng isang inspiration. Dahil meron siyang propetang pinapaniwalaan, Lord. Katulad natin, Panginoon. Katulad namin, Lord. Meron tayong propeta na pinaniwalaan na naghayag ng iwaga, Lord, sa lawing kapanahonan. Walang iba kundi si Abraham. Naniwala kami, O God, na yung propeta namin ay isang inspiration para sa amin. Katulad ng babaeng ito, O God, na ginamit para may inspiration. Kaya nga, alam ko lahat ng may inspiration ngayong umaga, kung ano man yun, Panginoon, ang kanyang mga kailingan. Lord, naniwala ako, God, na ipagkakalong mo lahat yan. Dahil meron kaming inspiration, Lord, na natanggap sa iyo. Kaya salamat sa lahat-lahat. Salamat din po sa ginamit po namin sa iyo si Pastor Gary, na galing pa sa Bicol kung saan, Lord, hinipo mo siya upang dito siya manangalan sa amin, Lord, sa umagang ito. Naniwala ko, God, na hindi po disgrasya na siya ang aming preacher ngayon. Ito'y kaluwan mo, Lord. Tama-tama po sa mensahe na na-absorb namin ngayon tungkol sa inspiration. Dalangin mo, God, minsan pa, Lord, pagpalayan mo siya, ang kanyang ministry, ang kanyang pamilya, sa lahat ng kanyang pag-uwi mamaya, O God. Ingatan mo sila at patuloy mo siyang gamitin muli, Lord, na makita na ang huling binhi, Lord, na hinihintay namin. Naniwala ko, God, na isa rin siya sa Lord na gagamitin para makita ng last seed, Lord, na nakasulat sa lang Book of Life. Kaya sa umaga ito, Lord, salamat sa lahat-lahat. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na makapag-share ng bahagi ng salita na yung upang muli ay magamit sa pagliligod sa iyo, upang may share ang mensahe sa lahat ng tao na mayroong inspiration para sa amin, Lord. Pagpalain mo rin sila, higit sa lahat ng kanilang trabaho, Lord, at ibalik mo sila lahat sa kanilang mas maraming pagpapalawagan. Kaya muli, Panginoon, salamat sa lahat at sa pag-uwi po namin ngayon, O God, dalangin namin, Lord, na samahan mo kami, ingatan mo kami, kabihan mo kay Espiritu Santo, O Lord. In Jesus Christ's name, we ask this to all of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God bless you all. Tapos na po ang ating gawain. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At tayo magkamayan sa bawat isa habang inaawit ang Lebet